persistent yung Cabral files na nilalabas ni Congressman Libiste, ako, meron din naman akong listahan na hindi ko naman na masyadong binibigyan ng pansin din, although binabasa namin dahil unofficial yung aking pagkakuha ng mga dokumento. So minabuti kong talakayin na rin yon at ipa-authenticate kung ano man yung hawak ni Congressman Lian at dadali niya at kung siya'y dadalo, pareho namin ipapa-authenticate at sasalain ng komite kung ano lang yung i-authenticate, maging galing man sa akin nyo o galing kay Congressman Libiste, kung ano lang yung i-authenticate on the spot ng representatives ng DPWH na mag-a-attend, yun lang ang tatanggapin ng komite, in fairness. I-apply ko sa kanya, i-apply ko rin doon sa akin sariling dokumento. So there will be some cross-referencing, Sen, between yung list po na nakuha ninyo, bagaman you yourself said that it is through unauthorized, unofficial means, and the list that, Unofficial, yes. that Kong Lian has in his possession. Parang magko-cross-reference po kayo kung alin yung tugma, alin yung medyo hindi nagko-correspond sa isa't isa, parang ganun po. Hindi lang cross-referencing, kundi ibabanggaan namin doon sa official records ng DPWH. Kasi ang nagmamatter dito, kasi parehong unofficial yung aming pagka-obtain ng mga dokumento. So mas maganda na yung mismong source ng dokumento ang magsabing official records namin yan. Kung sasabihin ng DPWH, itong dokumento ni Congressman Lian, itong ilang bahagi dito hindi official, itong dokumento ni Senator Lacson, itong bahagi na ito hindi official, hindi para ipasok namin sa record ng Blue Ribbon Committee for purposes of the committee report. Gandang hapon, Senator Michael Fahatin po. Sir, ang kahapon yung Michael, good afternoon. press con po ni Congressman Leandro ang sabi, di ba, una po yung sinasabi na humingi sa inyo daw ng payo, no? Kung sinong umiyak, hindi na natin yun. Kasi kahapon sabi niya, hindi siya umiyak, yung nanay po daw niya. Pero pinabanggit po niya, parang ibibigay na sa inyo yung pagkakataon na ilahad po itong hawak na listahan. Ang sabi naman po ni Secretary Vince Dizon ay hindi naman niya inauthorize yung September na sinasabi ni Kong Libiste na siya ang nag-utos. So, para po ma-authenticate, Senping, ang tanong ng bayan, itong listahan na to matagal na kasi, matagal na rin namin inaantabayan yung kompletong listahan. Yung kompletong listahan, sino po ang mag-authenticate at ilalabas nyo rin po ba ito sa unang pagkakataon sa Senado po sa Blue Ribbon Committee po? Ang ilalabas lang, Michael, yung i-authenticate, i-acknowledge ng DPWH sa pamamagitan ng kanilang ipapadalang representative o representatives na talagang part ng official records nila. Pag sinabi nilang hindi ito official records namin, wala yata sa matuwid na ipasok namin sa records ng Blue Ribbon Committee. In fairness, Kasi saan ang galing yon? Kasi ang dapat lang mag-authenticate niyan, yung original at saka official source ng mga dokumento. Maging ito'y galing sa akin o galing kay Kong Lian, dapat DPWH. Katulad na limbawa ng isang portion ng sinasabing Cabral files. Ito'y turnover sa akin ng lawyer ni late Undersecretary Cabral nung bago pa siya pumanaw. Ito yung hinugot sa unprogrammed appropriations. Napakalaki ng halaga. At ito'y na-issue ng SARO. Tatatandaan ko ang date ng SARO, December 27, 2024. So hinahabol. Yes. Kasi 2024 GAA ito. Ito yung panahon, ito yung GAA na saksakan o tatad ng infrastructure projects, pati yung unprogrammed appropriations. So yun, hindi ko pwedeng ilabas yun dahil unofficial. Maski sinasabi ng lawyer na galing kay Undersecretary Cabral, at medyo malaman yung dokumento na yun kasi out of the 50 billion pesos na infrastructure projects, actually may humabol pa nga na sinabi may hawak siya na 155 billion lahat yon. Wow. Ang nakita namin doon, 30 billion yung flood control projects at napakaraming ghost. At ito, SARO na ito